Sa hinaharap ng sangkatauhan, isang malaking sakuna ang dumating. Nagising ang mga demonyo sa mundo, at ang mga tao ay nahulog sa bingit ng katapusan. Sa lahat ng dako, lumitaw ang mga kakaibang nilalang na may mga anyong hindi pa kailanman nababanggit. Mayroong may mga pakpak at buntot na lumilipad sa langit na parang mga demonyo, ang iba'y may mga sungay, at ang katawan ay nababalot ng matitigas na balat na parang baluti. Mayroon ding mga halimaw na kasinlaki ng 10-10 gusali na magkakapatong. Sunod-sunod silang lumitaw, yamurak sa mundo ng mga tao, at naghasik ng lagim sa buong sangkatauhan. Kung dumating nga ang araw na iyon, sa halip na pumasok sa eskwela ng alas 6 ng umaga, o magmadaling pumasok sa trabaho ng alas 8, haharapin mo ang madidilim na araw. Pagmulat ng mata, pakikipaglaban agad ang haharapin. Sa panahong iyon, lumitaw ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Pinamunuan niya ang mga tao at naglunsad ng isang digmaang walang katulad sa kasaysayan. Ito ay isang madugong digmaan sa pagitan ng mga mandirigma ng mundo mga tao, anuman ang edad, lahi, o kakayahan lahat ay nagkaisa, balikat sa balikat na lumaban sa libu-libong halimaw na walang tigil sa pagdami. Sila'y may mga pangit na anyo tulad ng demonyo, may pambihirang lakas, napakarami, at higit sa lahat, uhaw na uhaw sa dugo. Ang labanan ay tumagal ng maraming araw. Ngayon, isang mandirigma na lamang ang naghihingalo. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo mula sa hindi mabilang na sugat. Sa kanyang dibdib, nakatusok pa rin ang 12-12 matutulis na lilang talam ng mga halimaw. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang mga bangkay ng kanyang mga kasama, ng mga mandirigmang kasama niyang sumuong sa kamatayan. Maging ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay namatay sa kanyang harapan. Sa wakas, nanghina ang kanyang kamay at nabitawan ng pulang energy core. Agad itong naglaho sa hangin. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Oras na ba para mamatay? Tumingala siya sa kalawakan. Tinaguri ang pinakamalakas na mandirigma, ngunit sa huli, mapupunta rin pala sa altar. Ang mamatay ng ganito ay hindi karapat-dapat sa titulong ipinagbubunyi sa kanya. Hindi siya makapapayag. Gamit ang natitirang lakas, kumapit siya sa batong nasa tabi niya at sinubukang umupo. Bumubulong siya ng mga salitang hindi maintindihan. Malinaw na, napatay ko na lahat ng level 7 na demonyo. Bakit may level 8 na demonyo pa sa Ancient Desolate Steel? Hindi kaya. Hindi pa talaga nauunawaan ng sangkatauhan ang tunay na lakas ng mga demonyong ito. Sa mukha siya ng dugo. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang higanteng demonyo, lumilipad gamit ang madidilim nitong pakpak. Tinitigin siya ng demonyo ng may kakaibang tingin. Dahil ba mamamatay na siya kaya parang walang bahid ng pagpatay ang tingin nito. Bigla, pumagaspas ang pakpak ng demonyo at lumipad patungo sa kanya. Gumawa ng malakas na puwersa ng hangin ang mga pakpak nito. Iniunat nito ang mga kamay na puno ng kuko. Dahil ba, napakarami kong napatay na kampanya kaya gusto niyang mamatay ako nang hindi buo ang katawan. Iyon lang ang naisip ng mandirigma bago siya lumunin ng walang hanggang kadiliman. Patay na ba siya? Hindi. Hindi pala. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog. Ang eksena ng demonyong lumitaw kanina ay tuluyang naglaho. Sa halip, narinig niya ang yabag ng daan-daang tao, malakas at may disiplina, sa tabi mismo ng kanyang tainga. Napamulat siya ng mata. Sa kanyang gintong mga mata, naroon pa rin ang pagkabigla, maging ang kaunting pagkalito dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Anong nangyayari dito? Kanina lang ay naghihingalo siya sa larangan ng digmaan, ngayon ay naging isang payat na binatilyo, mga 15 o 16 na taong gulang lamang. Nakasuot siya ng uniforme pang ensayo na parang pangmilitar. Payat ang mga braso at binti, malayo sa maskulado at matipunong katawan ng isang commander ng digmaan. Nagugulat siyang tumingin sa paligid. Nasaan ako? Hindi ba't patay na ako? Sa paligid niya ay may daan-daang tao, nakatayo ng tuwid, mga kamay sa likod, nakapila ng napakaseryoso. May mga lalaki at babae, lahat sila ay nag-aalab sa diwa, mga katawang puno ng kalamnan ng mga taong matagal nang nagsasanay. Pinigilan niyang mapasigaw. Anong klaseng huling hininga ito? Ngunit ang pakiramdam niya, ang kanyang pandama, ay napakatotoo. Para siyang tunay na nabuhay muli. Itinaas niya ang kamay, hinaplos ang baba, hinayla ang buhok. Sino to? Nawala na ang kanyang gwapo, matipuno, at puno ng karanasang mukha na kinahuhumalingan ng mga babae. Pati ang mga naglalakihang kalamnan niya ay nawala. Ang ating bida, si Ling Jiu, ay nagsimulang mataranta. Walang tigil niyang hinawakan ng ulo, sumisigaw sa loob-loob, sino ako? Nasaan ako? Anong nangyari sa akin? Sa sandaling iyon, sa itaas, isang lalaking may mas mataas na ranggo ang nakatayo sa gilid, sumisigaw ng matitigas na salita, gusto kong maintindihan ninyo kung ano ang kahulugan ng pagsali ninyo sa pagsusuring ito ng kakayahan bilang mandirigma. Ang mandirigma ay kumakatawan sa kapayapaan at pag-asa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na mukha, dilaw na buhok at balbas, ay walang tigil sa pagsigaw sa grupo ng mga kabataan. Siya si Ji Yaotang, ang kapitan ng Team 3 ng Hilyak City. Unti-unting nabubunyag ang tagpuan ng kwento. Ito ang ika-4 na milenyo pagkatapos ni Kristo, taong 3069. 6 na malalaking konstelasyon ang bumagsak mula sa langit patungo sa Ancient Desolate Steel, nagdala ng katapusan ng mundo sa Earth. Mula sa mga konstelasyong iyon, lumitaw ang lahi ng mga demonyo.
Mayroong parang dragon, may parang si Venom sa mga superhero movie, mayroon ding parang mga nilalang sa mitolohiya. Walang tigil silang sumairon ng mga gusali at tahanan, pumatay ng libu-libong tao. Matapos ang mga malulupit na masaker na iyon, halos maubos na ang sangkatauhan. Ngunit kahit saan paman, nakahanap ng solusyon ang siyensya para harapin ang mahirap na sitwasyon. Yumaza ang mga tao sa mismong mga demonyo para makaimbento ng panlaban sa kanila. Ito ang mga implant weapon, sandatang CY Gift. Natuklasan ng mga siyentipiko na maaaring ay implant ng mga tao ang demon core, loikai, o puso ng demonyo sa kanilang sariling katawan. Mula roon, nakakalikha ng mga mandirigmang maaaring makapantay sa lakas ng mga demonyo sa maikling panahon. 60 taon na ang nakalilipas, ang dakila at pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan na si Dito. Ang orihinal na kwento ay binanggit si Ang, ngunit sa manhwa, ang legendaryong mandirigma ay hindi pinangalanan ng ganito sa puntong ito, at ang bida ay si Ling Jiu. Ang pagkakapareho ng pangalan ay isang plot point sa orihinal na Vietnamese, ngunit iba ang pangalan ng bida sa manhwa. Ang itinuturing na hari ng mga mandirigma ay pinangunahan ang mga kasamahan laban sa pinakamalalakas na demonyo na nakilala ang mga level 7 na demonyo, ang antas ng Demon King, na siyang pinakamataas na antas na kilala noon. Libu-libong demonyo ang sumali sa digmaan, hindi mabilang ang dami. Walang tigil silang dumating, parang mga tsunami na walang katapusan. Ito rin ang labanang nakita natin sa simula ng kwento. Ang digmaang iyon ay tumagal ng maraming linggo. Ang lupa ay nabahira ng itim na dugo ng demonyo at ng laman at buto ng mga mandirigma. Walang tigil silang lumaban at naitaboy ang mga demonyo, kapalit ang 60 taon ng kapayapaan hanggang sa kasalukuyang panahong binabanggit ni Kapitan Ji Yaotang. Ang mga salaysay ni Kapitan Ji Yaotang ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Ling Jiu. Nanliit ang kanyang mga mata. Ako ang commander ng labanang iyon. Ako ang commander na kinukwento niya ng may paghanga. Ngunit paanong ang nangyari lang pagkatapos kong pumikit ay naging kwento na ng nakaraang 60 taon? Ibig sabihin ba nito? Nag-time travel si Ling Jiu. Karaniwan, ang mga bida ay nagta-time travel sa sinaunang panahon, nagiging prinsipe o mayamang ginoo. Bakit siya napunta sa hinaharap, lumaktaw ng 60 taon, at walang alam sa teknolohiya? Samantala, si Kapitan Ji Yaotang ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang paggunita, nagluluksa para sa pinakamalakas na mandirigmang bumagsak, upang bigyang inspirasyon ang mga bagong recruit. Sinasabing ang mandirigmang iyon ay bumagsak sa laban kontra sa pinakamalakas na level 7 na demonyo. Dahil sa digmaang iyon, naging mas malakas ang mga tao sa pagharap sa mga demonyo, kaya tinawag itong labanan ng bukang liwayway, Battle of Dawn. Gayunpaman, may isang bagay siyang hindi alam. Ang halimaw na itinuturing na nakapatay sa pinakamalakas na mandirigma ay hindi level 7, kundi level 8. Ito ay isang bagay na maliban sa ating bida, si Ling Jiu, ay walang ibang nakakaalam. Kung wala ang mga mandirigmang iyon, wala tayo rito ngayon. Kung walang mga mandirigma, walang buhay. At ang ating bansa, tayo ang kumakatawan sa kapayapaan at pag-asa. Lahat sila ay tila nagkaroon ng bagong lakas, sabay-sabay na sumigaw ng Roger, na umalingaw-ngaw sa langit, upang ipakita ang kanilang determinasyon sa marangal na misyon na kanilang pinagsasanayan. Habang nagsisigawan ang lahat, si Ling Jiu ay hindi tumitigil sa pag-iisip tungkol sa nangyari bago siya mapunta rito. Bumubulong siya ng mga salitang, hindi tama, level 8, demonyo, na narinig ni Kapitan Ji Yaotang, na nagdulot ng matinding galit sa kapitan. Inakala niyang mayroong hindi nakikinig. Nanlisik ang mga mata ni Ji Yaotang, hinahanap kung sino ang gumagawa ng kakaibang ingay. Pagkatapos, puno ng galit siyang lumakad palapit, nais makita kung sino ito. Ang ekspresyon ng kapitan ay nagpang-inig sa mga mahihinang loob na katabi ni Ling Jiu. Malakas niyang itinapak ang paa habang papalapit kay Ling Jiu. Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang kahulugan ng pagiging mandirigma, tama? Kung maglalagay ka ng takor sa ulo niya ngayon, malamang ay kukulong agad ang tubig. Suminghal si Ji Yaotang sa galit. Anong pangalan mo? Ang simpleng tanong na iyon ay nagpatigil kay Ling Jiu. Nag-isip siya kung dapat ba niyang sabihin ng totoo na siya si, ang dating pagkakakilanlan niya, na iba sa Ling Jiu, na nag-time travel. Ngunit nakita na ng kapitan ang name tag sa kanyang dibdib. Imposible. Nagulat ang kapitan. Ang pangalan ng katawang ito ay Ling Jiu din kapangalan ng bayani sa kwentong kakatapos lang niyang isalaysay. Nagpakita ng paghamak si Kapitan Ji Yaotang. Gamit ang malaking kamay, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manipis na balikat ni Ling Jiu. Isang hamak na tulad mo, na kahit ang pagpapalakas ng sarili ay hindi magawa, ay nangangahas na lapastanganin ang banal na pangalan ng maalamat na mandirigma noon. At ang inaasahan ay nangyari na. Ang imahe ng pagiging maskulado at marahas na iginuhit ng may akda para sa kapitan ay hindi lang palamuti. Itinaas niya ang kamao at sinuntok ng diretso ang mahinang panga ni Ling Jiu. Ang suntok na ito ay nagpatalsik kay Ling Jiu, na walang nagawang anumang depensa. Tumilapon siya paatras, umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Sa isip ni Ling Jiu, hindi pa rin siya makapaniwala. Bakit napakahina ng katawang ito? Kahit ang pinakasimpleng atake ay hindi ko kayang salagin. Bakit kapangalan ko ang lampang ito? Sa dinami-rami, bakit sa katawan pa na ito ako napunta? Bigla, may hamarang sa kanya, pumihil sa pagtama ng likod niya sa pader sa likuran.
Matapos patalsikin ng mayabang na bata, taas noong naglakad palayo si Kapitan Ji Yaotang, hindi kinalimutang mag-iwan ng salita, sa pagsusuring ito, tiyak na babantayan kita. Tandaan mo yan. Madiin ang bawat hakbang ni Ji Yaotang palabas, habang inanunsyo, lumipat na sa lugar ng pagsusuri ng kakayahan. Mabilis na umalis ang grupo, walang pakialam kay Ling Jiyu na nakahandusay pa rin sa sahig, hindi makatayo. Tanging ang taong samalo sa kanya kanina ang nagtanong kung ayos lang siya. Ang katawan ni Ling Jiyu ay sobrang lupaypay kaya't pabulong lang siyang nakasagot na buhay pa siya. Mabilis silang nagpakilala sa isa't isa. Ang binatang may brown na buhok ay nagngangalang si Noo, gwapo at palakaibigan. Nang malaman niyang kapangalan ni Ling Jiyu ang maalamat na mandirigma, hindi siya nagulat o nagpakita ng kakaibang reaksyon. Ngunit hindi lahat ay kasing bait ni Noo. Isang babae mula sa grupo ng mga nagsasanay na mandirigma ang lumapit at walang pakundangang ininsulto siya. Hindi marunong tumingin sa sarili. Sinabi niya kay Ling Jiyu na tingnan ang sarili kung anong klaseng tao siya para dalhin ang pangalan ng bayaning ang maalamat na bayani. Ang babaeng ito na medyo masakit magsalita ay si Liu Liu, isa sa mga pinakamagaling na mandirigmang kasali sa pagsusuri. Hindi may kakaila ang kanyang ganda, tamang-tama ang hubog ng katawan, ngunit medyo mayabang ang bibig. Nakita ni Liu Liu si Ling Jiyu na nakahiga pa rin, mukhang mahina at walang magawa, kaya hindi na niya ito pinansin. Tinaas lang niya ang buhok, tumalikod, at umalis, hindi kinalimutang sabihin, nag-iilusyon, na nagpainis kay Ling Jiyu. Ano naman ang pakialam niya sa pangalan ko? Nang makitang tulala pa rin ang bagong kaibigan, nagbigay ng ilang impormasyon si Noo tungkol sa supladang babae. Siya raw ang pinakamalakas sa mga nagsasanay na mandirigma ngayong taon. Si Liu Liu, nakilala bilang BT Chola sa Laughing Azura, isang magandang dilag, may magandang katawan, at mula sa napakatanyag na pamilya. Nagmula siya sa pinakamagaling na pamilya ng martial arts sa Hilyak City. Hindi pinansin ni Ling Jiyu ang mga papuri, bagkus ay kumunat ang noo at nag-isip. Ang pangalang si Liu, parang pamilyar. Nakita ni Noo na medyo malayo na ang iba kaya hinailan niya si Ling Jiyu patayo para humabol, nang biglang may kumislap na flash ng camera mula sa kung saan na ikinagulat nila. Lumalabas na sa grupo ng mga mandirigma sa pagkakataong ito ay may kasama silang isang babaeng may pink na buhok na mahilig sa boy love, Fujoshi. Ang babaeng may pink na buhok ay ngumiti ng nahihiya. Huwag niyo akong pansinin. Sige lang, ipagpatuloy niyo lang ang pagpapakita ng pagmamahal. Nang makita ang kanyang malaanghel na mukha at malusog na dibdib, ang ating malakas na si Ling Jiyu ay hindi napigil ang duguin muli ang ilong. Lumapit si Noo at nagtanong kung ano ang kinukunan niya. Masayang tumingala ang babae at nagpakilala, siya si Qiu Zaihui. Tapat niyang sinabi na kumukuha siya ng litrato dahil nabighani siya sa nakakasilaw na liwanag ng pag-ibig mula sa dalawang lalaki at gusto niyang kunan ito bilang alaala. Tiningnan ni Qiu Zaihui ang litratong kakakuha lang niya, humanga, material para sa Fujoshi #1. Halos tumulo ang laway sa sobrang tuwa. Lagpasan natin ang nakakaaliw na eksena ng fanservice. Dumating na ang grupo ng mga mandirigma sa lugar ng pagsusuri ng pisikal na lakas. Ito ay isang malawak na track and field, mahigit 8,000 metro kwadrado, pasado sa Olympic standard na madalas nating makita. Kabaligtaran ng pagiging seryoso ng iba, si Ling Jiyu ay masayang nagunat ng mga braso, sinasabi sa sarili, sa pangangatawan, lamang ako sa mga hipong ito. Kailangan kong ipakita para mabawasan ang pagmamaliit nila sa akin. Hindi nagtagal, nagsimula na ang unang pagsubok sa pisikal na lakas. Nang tumunog ang putok ng baril na hudyat, si Ling Jiyu ay sumibat na parang bala. Ang ekspresyon sa mukha niya ay parang nagsasabing, lagot kayo sakin. Ang kanyang mga gintong mata ay parang nagliliwanag, buong katawan ay humahawi sa hangin, sumugod palayo sa lahat ng nasa likuran. Sobrang kumpiyansa niya. Imposibleng matalo ako ng mga batang ito, ako na napakaraming karanasan sa labanan. Ngunit, lahat ng iyon ay nangyari lamang sa isip ni Ling Jiyu. Ang resulta ng pagsubok sa bilis ng pagtakbo ay nakatulong nga sa kanya na magtala ng bagong record, ang pinakakulelat na record sa kasaysayan. Si Ling Jiyu ang huling tumapak sa finish line. Halos gumapang na siya para makarating doon, sa gitna ng tawanan at pangungutya ng lahat sa paligid. Ngunit, tumawa man sila, magsalita man sila, siya'y hirap ng huminga. Walang ibang maisip si Ling Jiyu kundi ang husgahan ng kasalukuyang katawan niya, napakasama talaga. At sa mga sumunod na pagsubok, walang duda, ang kanyang napakagandang katawan, sa kabaligtaran, ay tumulong sa kanya na manguna sa listahan ng resulta mula sa pinakababa pataas sa tatlong magkakasunod na kategorya ng pagsubok. Maging sa long jump, 1 metro lang ang naitalon niya, kalahati lang ng distansyang naabot ng isang babae tulad ni Liu Liu. Sa harapan, nakita ni Liu Liu kung gaano kalayo ang naitalon niya at hindi napigil ang mapailing. Hay, tanga talaga. Siyempre, sa kanyang pinakahuling performance sa lahat ng pisikal na pagsubok, si Ling Jiyu ang nasa pinakababa. Ang resultang ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa kanya, na dating pinakamalakas na mandirigma. Totoo ngang 10 taon sa silangan, 10 taon sa kanluran. Sino ang mag-aakala na ang taong dati hinahangaan at sinusunod ng lahat ng mandirigma ay haharap sa ganitong kahihiyan?
Itinuro ng tagasuri ng pisikal na lakas si Ling Jiyu na bagsak at tinanong si Ji Yaotang kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang pagsusulit ng talunang ito. Sa ganitong kapangit na resulta, pwede na siyang tanggalin agad. Gayunpaman, salungat sa inaasahan ng kanyang tauhan, umiling si Ji Yaotang. Pinayagan pa rin niya si Ling Jiyu na sumali sa ikalawang round ang pagsusuring magiging mapagpas siya sa resulta ng isang mandirigma, ang Implant Compatibility Synchronization, Fangbotrang BCY GIP. Nang marinig ang anunsyo tungkol sa susunod na pagsubok, saglit na nagulat si Ling Jiyu, pagkatapos ay ngumiti. Akala ko kung anong mahirap. Pagsusuri pala ng compatibility rate sa implant. Siguradong magkakaroon siya ng pagkakataon. 60 taon na ang nakalipas, ang kanyang implant compatibility rate ay umabot na sa 76%, 76%. Ito rin ang pinakamataas na compatibility rate na naitala sa kasaysayan. At ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa ng ating bida, si Ling Jiyu, sa pagsubok na ito, ay dahil ang compatibility rate sa implant ay nakasalalay sa lakas ng loob, willpower, ng isang tao, hindi sa pisikal na lakas ng katawan. Hindi na siya malilimitahan ng mahinang katawang ito. Isang aura ng kumpiyansa ang bumalat sa kanya. Nais niyang ipakita ang kanyang kahusayan sa compatibility rate, ang rate ng pinakamalakas na mandirigma upang patunayang siya pa rin si Ling Jiyu, kundi ang dating siya, ang pinakamagaling pa rin sa lahat ng mandirigma ng sangkatauhan. Ang grupo ng mga nagsasanay na mandirigma para sa ikalawang yugto ng pagsusuri ay maayos na lumipat patungo sa testing area. Bawat isa ay nakasuot ng itim na hapit na kasuotan, kung saan may nakakabit na espesyal na aparato sa gitna ng dibdib, na nagpapahintulot na ikabit doon ang Demon Core. Habang pinupuri pa ni Ling Jiyu sa isip ang kagamitan, napakaganda ng device na ito, mas magaan kaysa sa suot ko 60 taon na ang nakalipas. Biglang may umalingaw-ngaw na anunsyo mula sa platform tungkol sa isang implant compatibility rate na umabot sa 39%, 39%, na ikinagulat at ikinabulabog ng lahat. Napakataas ng numerong ito kumpara sa 10%, 10%, na pamantayan lamang para makapasa ang isang baguhan. At ang taong nakakuha ng 39% compatibility rate ay walang iba kundi si Liu Liu. Natural lang naman, dahil siya ang tagapagmana ng tanyag na pamilyang martial arts na si. Hindi nagpakita ng interes si Ling Jiyu. Maganda na ang 39%, ngunit hindi sapat para mapahanga siya. Ang epekto ng kumikinang na asul na liwanag mula sa Demon Core sa dibdib ni si Liu Liu ay nagpamukha sa kanya na parang anghel na bumababa mula sa langit habang tinatapos niya ang kanyang pagsusuri. Umalis si Liu Liu, ang Laughing Azura, sa testing area. Kahit kahanga-hanga ang resulta, hindi siya mukhang masaya o tuwang-tuwa. Malamig lang siyang pumasok sa pahingahan. Ngunit pagsara ng pinto, agad na nagbago ng 180 degrees ang kanyang ekspresyon. Huminga siya ng malalim, namula ang mukha, gumawa ng X na senadoryas gamit ang kamay, at pinuri pa ang sarili, ang galing ko. 39% talaga. Lumalabas na ang babaeng ito ay malamig sa labas, mainit sa loob, isang ice queen na may pusong dalaga. Sa tabi ni Ling Jiyu, siniko siya ng bahagya ni Sinoo at Bam-ulong. Grabe, ang lakas talaga ni si Liu Liu. Nararamdaman ko ang kapangyarihan sa ilalim ng payat niyang katawan. Hindi kumbinsido si Ling Jiyu sa 39% na iyon, pero tumango na rin siya bilang pagsang-ayon. Bakit parang hindi ka kinakabahan? Tanong ni Sinoo. Nakapamayaiwang si Ling Jiyu at kalmadong sumagot, sanay na ako. Sanay na. Paano? Para sa mga baguhan, ito ang unang beses nilang gagawa ng implant. Sa platform, ang kasalukuyang sinusuri ay nahihirapang labanan ang Demon Core. Lumalabas na ang tinatawag na implant test ay ang pagsukat sa kakayahan ng isang tao na tanggapin ang Demon Core. Sa unang pagkakataon na tumanggap ng implant ang katawan at dugo ng tao, ang unang mararamdaman ay matinding sakit at paghihirap. Ang dahilan ay kailangang harapin ng katawan ang marahas na atake mula sa kapangyarihan ng Demon Core. Tanging ang mga may sapat na lakas ng isip ang makakalagpas sa pagsubok na ito. Mayroong sumusuko dahil hindi makayanan, ngunit marami rin ang lumalagpas pa sa 10% na pamantayan. Halimbawa, pagkatapos ni si Liu Liu, si Sinoo ay nakakuha ng 24% at si Qiu Zaihui ay 30%. Ang mga resulta ng pagsusuring ito ay labis na ikinasiya ng Kapitan Ji Yaotang. Bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, 6 na mandirigma ang nakakuha ng compatibility rate na higit sa 30%, katumbas ng C-level. Magagandang binhi ito, may potensyal na pangangatawan at compatibility. Gayunpaman, hinihintay pa rin ng kapitan ang taong itinuturing niyang pinakakulelat ang ating bida, si Ling Jiyu na umakyat sa entablado. Sakto naman, lumingon si Ling Jiyu at tumingin sa observation room na may kakaibang ngiti. Hindi niya pinansin ang bulungan at pangungutya ng mga tao sa ibaba tungkol sa taong may pangalan ng dakilang mandirigma, ngunit may napakasamang resulta sa unang round ng pagsusuri. Tingnan niyo lang, ang liwanag ng bida ay tiyak na magpapamangha sa inyo. Diretsyong umakyat si Ling Jiyu sa platform at pinili ang pulang Demon Core ang sumisimbolo sa lakas sa pakikipaglaban na ginamit niya sa nakaraang buhay sa halip na ang 5 ibang kulay, dilaw, depensa, berde, pagpapagaling, recovery, asul, bilis, agility,
Ang bihirang lila, ilusyon, misteryosong lakas, at ang maalamat na itim, oras at espasyo, na imposible namang naroon. Matapos makapwesto at makabitan ng mga cable, kinuha ni Ling Jiu ang pulang core na may malamig na ekspresyon. Habang inilalagay ang pulang core sa kanyang dibdib, naisip niya, ang taas o baba ng compatibility rate ay pangunahing nakasalalay sa kung gaano kalakas ang diwa at isipan ng isang tao. At ito, sa kabutihang palad, ay isa sa mga pinakamalakas kong katangian. Kung hindi, paano ako igagalang bilang hari ng mga mandirigma noon? Pagkalagay ng pulang core, 4 na matutulis na karayom ang agad na tumusok sa dibdib ni Ling Jiu, nagpadala ng sakit sa buong katawan, mga paa at kamay, at utak. Ang lakas ng isipan ang magpapasya kung gaano katindi ang sakit na mararamdaman kapag tinanggap ng katawan ang core, at ito rin ang magpapasya kung hanggang saan makokontrol ng katawan ang core. Nang makumpleto ang pagkakabit, sinabi ni Ling Jiu na handa na siya para simulan ng staff ang pagsubok. Isang pulang liwanag ang agad na bomb alert sa buong testing room. Lahat ng naruroon ay nagulat nang makita ang reaksyon mula sa measuring system. Anong nangyayari? Kanino galing ang nakakagulat na resultang ito? Kanina, nang lumabas ang 39% ni si Liu Liu, walang ganitong warning. Nang mapagtanto nilang ang mahinang si Ling Jiu ang sumasailalim sa compatibility test, lalo silang nagulat. Ang kanyang posture habang sinusukat ay napakakalmado. Tanging ang core lamang ang walang tigil na naglalabas ng matingkad na pulang liwanag sa kanyang harapan. Sumigaw si Ling Jiu ng malakas. Ang mga numero ay nagsimulang magbago, na ikinamangha ng lahat. Ang numerong nagpapakita ng compatibility data ay walang tigil sa pagtaas. Si Sinuo, na nasa loob ng pahingahan, ay napahanga. Kapatid, ipakita mo sa kanila ang iyong tinatagong lakas. 40%, 40%. Hindi pa sapat. Masyadong maliit ang numerong iyan para sa kakayahan niya. Pinilit ni Ling Jiu, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pulang kislap. Ang presyon mula sa kanyang lakas ay kumalat, pumipiga sa espasyo sa paligid niya. Taasan pa ninyo para sa akin. Tumaas pa, at patuloy pang tumataas, sigaw ng mga tao nang makita ang walang tigil na pagbabago ng mga numero sa measurement screen. 45%, 50%, 60%. Tataas pa ba? Natulala si Kapitan Ji Yaotang sa pagkamangha nang makita ang resulta. Ang lakas ni Ling Jiu ay nagdudulot ng presyon sa salamin, na nagpapakita ng mga senyales ng pagkabitak. Bakit? Bakit napakataas ng compatibility rate niya? Siguradong may mali kung saan. Ang mga numero ay patuloy pa ring tumataas. 65%, 70%, 80%. Ang mga nakasaksi ay nararamdaman ang walang tigil na paglakas ng presyon. Walang nakakaintindi sa nangyayari. Mayroong nagsasabing nandadaya si Ling Jiu o may problema ang kagamitan. Hindi pinansin ni Ling Jiu ang bulungan sa ibaba. Itinaas niya ang 2 braso, ninanamnamang pakiramdam ng pagiging nakahihigit. Sambahin ninyo ako, ang pinakamalakas na mandirigma, na may titulong emperor. Ako pa rin ang dating ako. Sadyang hindi lang maipakita ng payat na katawang ito ang buong lakas ko. Ito na ang oras para ipakita ko sa mga batang ito ang agwat sa pagitan ng nangunguna at ng mga sanggulpa. Sakto namang may hindi inaasahang nangyari. Habang nasa kasagsagan siya, ang kanyang katawan ay biglang parang hinigupan ng lahat ng lakas, itinapon sa walang katapusang kadiliman. Ang imahe ng level 8 na Demon King na lumitaw bago siya mamatay ay muling lumitaw ng malabo. Anong nangyayari? Bakit bigla akong nawalan ng lakas? Nakakagulat, ang core sa kanyang dibdib ay biglang nagkaroon ng maraming bitak. Ang tunog ng warning para sa overload ay walang tigil na tumutunog. Ang pulang liwanag mula sa core ay sumabog. Ang katawan ni Ling Jiu ay sapilitang pinutol mula sa koneksyon. Sa mukha siya ng sariwang dugo. Gumapang siya sa sahig, iniunat ang kamay patungo sa staff. Dahil ba hindi kinaya ng katawang ito ang presyon? Ang compatibility rate ni Ling Jiu ay bumagsak sa 10%, 10%, sapat lang para makapasa. Ang matingkad na pulang liwanag kanina ay tuluyang naglaho. Nakahinga ng maluwag ang babaeng siyentista. Agad niyang iniulat sa kapitan ang tungkol sa abnormal na data, na posibleng dahil sa pagkasira ng core. Bamantong hininga ang kapitan. Pinakaba mo ang muntikong puso. Ganoon lang. Kaya ang huling resulta ay 10% lang. Opo, sapat lang para makapasa sa pagsusuri. At ang taong kakatapos lang sumalang ay nakahandusay na, sa ibaba, tumakbo si Sinuo para tulungan si Ling Jiu na makatayo, sa gitna ng bulungan ng mga nanunood. Totoong nakakagulat, dahil lahat ay panandali ang nag-isip na may gagawin siyang kakaiba. Tahimik na lumapit si Liu Liu, palihim na sinilip si Ling Jiu na hinimatay sa mga braso ni Sinuo. Sa loob-loob niya, masaya siya at nakahinga ng maluwag dahil walang nakakuha ng mas mataas na resulta kaysa sa kanya. Matapos yugyugin ni Sinuo si Ling Jiu ngunit hindi pa rin ito magising, binuhat niya ito papasok sa pahingahan. Pinagtawanan na naman ako ng mga bata. Buti na lang pumasa ako, kung hindi baka mamatay na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Nang makita ng mga babae ang eksena ni Sinuo na buhat-buhat si Ling Jiu, tuwang-tuwa silang naglabas ng cellphone at walang tigil na kumuha ng litrato. May material na para sa mga kapatid na Fujoshi. Sa loob ng pahingahan, nakaupo si Ling Jiu sa upuan, tulala habang iniisip ang eksena kanina.
Malinaw na ang lakas ng pulang core ay damaloy sa kanyang katawan. Talagang naramdaman niya ito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang nawala ang lakas na iyon, walang anumang bakas, na parang batong inihagis sa ilalim ng dagat na walang tugon. Nagngalit siya ng ngipin, hindi makapapayag. Malinaw na ang lakas ng loob ko ay dapat umabot ng hindi bababa sa 80%, kahit na iyon ang pinakamababang uri ng core. Pero bakit? Maya-maya, bumukas ang pinto ng pahingahan at pumasok ang Kapitan Ji Yaotang. Inanunsyo niya sa mga kabataang naroon na sila ay nasa huling yugto na ng pagsusuri, ang Live Combat Drill, DIN Tap THC Chien. Ang mga batang mandirigmang ito ay direktang haharap sa mga demonyo. Seryoso siyang nagpaalala, naway magtagumpay kayo, mapanatiling ligtas ang inyong buhay, at makumpleto ang pagsusuri. Ang maikling pahayag na iyon ay nagdulot ng pag-aalala sa lahat, ngunit lumipat pa rin sila patungo sa itinakdang lugar. Kinaladkad ni Ling Jiyu ang kanyang sobrang pagod na katawan mula sa upuan. Siya ang huling naglakad sa buong grupo. Nang dumaan siya sa kapitan, tiningnan lamang siya nito nang may hindi maipaliwanag na tingin, nang walang sinasabi. Nakaalis na si Ling Jiyu, ngunit hindi pa rin umalis ang kapitan. Nakatitig siya sa lugar kung saan kakatayo lang ng binata. Doon, may isang maliit na piraso ng pulang demon core na naiwan sa sahig. Ang basag na piraso ng core na iyon ay lalong nagpatindi sa kuryosidad ng kapitan tungkol sa binatang mukhang mahina. Napupukaw mo ang interes ko. Tingnan natin kung ano ang ipapakita mo sa huling pagsusuri na tinatawag na The Hunt Outside in the Fog, Kuwak di San Bien Ngua Itrang Suwong M. Lumipat ang eksena sa malawak na tanawin ng buong lungsod. Ang malaking tarangkahan ng lungsod ay bumukas. Sa likod nito ay ang grupo ng mga baguhan na walang tigil sa pag-uusap. Bukod sa pag-aalala sa pagsubok, sila rin ay sabik dahil ito ang unang beses nilang makakalabas ng lungsod. Hindi naiiba si Ling Jiyu. Ngunit hindi tulad ng iba na nagkakagulo sa excitement, isa lang ang tanong niya, 60 taon na ang lumipas mula nang matapos ang digmaan ko, kailangan pa ring mamuhay ng mga tao ng hiwalay sa labas na ganito. Nakakulong na naman ang sangkatauhan sa loob ng 4 na pader, pinapalibutan ng mga demonyo. Mabigat na bumukas ang tarangkahan, inilalantad ang lupain sa labas na nababalot ng makapal na ulap, Suwong M. Sinuri ni Ling Jiyu ang kagamitan sa kanyang katawan na may pagdududa. Pinalitan na ng bagong core ang nasira, ngunit hindi pa rin siya naniniwalang ang core ang problema. Ang pakiramdam kanina ay parang mayroong sa loob niya na tumatanggi dito. Pagkatapak niya sa labas, isang napakakakaibang pakiramdam ang dumating. Mula sa kanya bilang sentro, isang signal na parang radar ang walang tigil na lumalawak sa sakop na daan-daang kilometro sa labas ng lungsod, parang mga alon sa tubig na kumakalat. Umabot ito hanggang sa isang malalim na kuweba na nababalot ng mga tuyong sanga sa labas. Sa pinakailalim ng kuwebang iyon, may anyo ng isang demonyo na nakaupo sa isang trono na gawa sa hindi mabilang na mga tuyong puting buto ng iba't ibang hindi mapang-alanang nilalang. Umungol ang demonyo nang matuklasan ang signal ng isang mas mataas na antas na demonyo. Paanong nangyari ito? Bakit may lumitaw na signal ng isang demonyong mas malakas pa sa akin? Ano iyon? Nakakita ba ako ng demonyo kanina? Nanliit ang mukha ni Ling Jiyu dahil sa nakakatakot na imaheng nakita niya. Hindi niya alam kung bakit niya nakita ang eksenang iyon, at nakaramdam pa siya ng hindi maipaliwanag na simpatiya. Tao ako. Bakit ako makakaramdam ng simpatiya para sa masasamang demonyo? Napakakakaiba nito. Tutuloy ka ba o tatayo ka lang dyan? Bago pa niya masagot ang sariling tanong, narinig niya sa likuran ang paalala ng Ice Queen na si Liu Liu, na nagsasabing huwag siyang hamarang at makaabala sa kanila. Lumalabas na lahat ng mandirigmang kasali sa combat drill ay nakalabas na ng lungsod. Tanging silang 4 na lang sina Ling Jiyu, si Liu Liu, Qiu Zaihui, at ang gwapong si Sinoo ang naiwan at hindi pa nakakalabas. Dahil dito, automatiko silang naging isang grupo. Sumigaw ang combat instructor mula sa labas, lumabas na kayo. Lumabas si Qiu Zaihui at masayang nagtanong, Hoy, tumayo ka ba dyan dahil may plano ka ng diskarte para sa pagbuo ng grupo? Ang kanyang bagong kakampi, ang heartthrob na si Liu Liu, ay prangkang pinaalalahanan si Ling Jiyu na huwag makaabala sa iba, saka diretsong lumabas. Malamig man sa labas, sa loob-loob niya ay nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang tumayo doon ang payatat na ito kaya naitalaga kami sa isang grupo. Kanina pa ako kinakabahan na baka walang gustong makasama ako. Hinikayat siya ni Sinoo na sumabay na sila, na nagtulak kay Qiu Zaihui na ilabas ang telepono at kumuha ng litrato. Lumipat sila patungo sa Scattered Rock Area B, Khotan Thatch B, isang lugar na may itim na monolitong bato na may kakayahang magpaalis ng ulap. Bawat grupong sasali sa Hunt in the Fog, sa labas ng pader ay binigyan ng mga kagamitan, combat knife, isang device na nagpapaalis ng ulap, katulad ng material ng monolith sa Scattered Rock Area B, at isang misyon. Simple lang ang misyon ng bawat grupo, pumasok sa ulap, hanapin ang itinakdang illumination point, beacon, ikabit ang fog clearing device sa marka upang magkaroon ng malinaw na pananaw, at pagkatapos ay manghuli ng mga level 0 demon. Ang performance ng bawat miyembro ay huhusgahan batay sa individual at panggrupong kakayahan. Sa loob ng ulap ay may hindi mabilang na panganib mula sa mga demonyo. Ito ang takot at bangungot para sa mga baguhan, at ang pinakamalaking hamon para sa mga nais maging mandirigma.
Hindi lang nila kailangan ng lakas at kwalipikasyon, kundi pati na rin ng matatag na pag-iisip upang harapin ang ulap at makipagtulungan sa mga kasama. Tanging kapag nagtagumpay sila sa kanilang unang Demon Hunt saka lamang nila opisyal na makakamit ang titulong mandirigma. Kapag naikabit na ang device at nawala ang ulap, ang mga baguhang unang makakakita ng demonyo ay natatakot hanggang sa hindi makagalaw. Sa sandaling ito, kailangan ng tapang at suporta mula sa mga kasama upang makaligtas at makabalik. Isa-isang lumabas at bumalik ang mga grupo. Mula sa itaas ng pader ng lungsod, lumitaw ang ilang anino. Sila ang pinakamalalakas na kapitan ng Hilyak City. Naroon sila dahil interesado sila sa potensyal ng bagong batch na ito. Una ay si Kapitan Dadayiaw ng Team 3, isang magandang babae na may pulang buhok, asul na mga mata, at kaakit-akit na katawan. Nakasuot siya ng hapit na itim na damit na sexy. Ang pinakagusto niya ay ang batang babae mula sa pamilyang Si. Sino naman ang gusto nyo? Tanong niya sa dalawang katabi. Si Kapitan Kiaor ng team isa-isang gwapong lalaki na may lilang mga mata at malamig na mukha. Humanga rin siya sa babaeng lumaki sa pamilya ng martial arts tulad ni si Liu Liu. Panghuli, si Kapitan Ji Yaotang ng Team 4. Nakahalukip-kip ang kanyang matitipunong braso habang nakatingin sa ibaba sa payat na binatilyo na nakikipag-usap sa mga kasama. Ang Ling Jiyu na ito ang pinaka nagpapagulo sa isip niya. Personal niyang sinuri ang core nito, wala itong problema. Ngunit ang warning kanina ay napakakakaiba. Ang dahilan nito ay tiyak na hindi simple. Dahil ba ito sa core, o dahil sa batang ito? Habang malalim ang iniisip, isang kamay ang humawak sa braso ni Ji Yaotang. Si Dadayiaw, na napakaganda at kaakit-akit sa ilalim ng papalubog na araw, ay tinawag siyang, Tang-tang alternasyon. Anong iniisip mo? Namula ng husto si Ji Yaotang nang marinig si Dadayiaw na tawagin siyang ganoon kalapit. Suminghal siya, ngunit hindi siya pinansin ni Dadayiaw at ni Kiaor, dahil alam nilang si Dadayiaw lang ang nakakapagpahiya sa kanya ng ganoon. Matapos ang kaunting biruan, seryosong sumulyap si Dadayiaw at nagtanong, totoo ba? Na sa loob ng testing area na ito ay puro level 0 na demonyo lang. Tumango si Ji Yaotang. Bilang paghahanda sa pagsusuri ngayon, siya at ang kanyang mga tauhan ay nag-ikot sa paligid ng lungsod buong araw upang matiyak ang kaligtasan ng mga nagsasanay na mandirigma. Ang testing area na ito ay pinahihintulutan lamang na magkaroon ng level 0 na demonyo. Wala dapat kahit isang level 1 na demonyo, dahil kung mayroon, kamatayan lang ang naghihintay sa mga bagong sibol na ito. Gayunpaman, kung sa kasamaang palad ay may maliga na level 1 na demonyo, ang mga kapitan mismo na nakatayo sa pader ang gagawa ng lahat para protektahan ang mga batang ito. Sa wakas, turn na ng grupo ni Ling Jiyu. Ito rin ang grupong pinakatinututukan dahil sa presensya ni si Liu Liu. Handa na ang 4 na miyembro ng grupo. Gayunpaman, bago pa makagawa ng kahit ano si Ling Jiyu, inagaw na ni si Liu Liu ang fog clearing device mula sa kamay niya upang pangunahan ang grupo. Lumingon siya at sumigaw, sumunod kayo sa akin. Aba, ang yabang naman ng batang to. Nainis ang, matandang, si Ling Jiyu. Agad siyang sumunod kasama ang iba. Si Liu Liu pa rin ang namunguna. Tumalon siya, umikot sa hangin ng buong liksi, at nakarating sa itinakdang marka kung saan ilalagay ang fog clearing device. Flop, pagkalapag ng device, agad na lumino ang paligid. Ang sunod-sunod na kilos ni si Liu Liu ay nagpamangha maging sa mga kapitan na nanunood. Malinaw na ang core ni si Liu Liu ay para sa recovery, green, berde, ngunit ang bilis niya ay hindi nalalayo sa isang blue core, agility. Ang kanyang reaksyon ay napakabilis, tumpak, at kahanga-hanga. Mag-isa niyang hinarap ang 3 kasuklam-suklam na pulang demonyo na papalapit ng mabilis, nang walang bahid ng takot. Mula sa likuran, si Ling Jiyu at ang binatang may brown na buhok, si Sinoo, ay handa na rin. Yumapak ng malakas si Sinoo sa lupa para kumuha ng puwersa, saka tumalon ng mataas, sumugod sa harap ni si Liu Liu. Itinuon ni Sinoo ang lakas sa kutsilyo sa kanyang braso, binabalot ito ng matingkad na gintong enerhiya. Pagkatapos, gumawa siya ng 2 malakas na dilaw na kalasag, na tumama at nagpatalsik sa 2 demonyong papalapit, kasabay ng paglikha ng espasyo para sa mga kasama niyang sumugod. Tumango si Ji Yaotang ng may kasiyahan. Hindi masama, lahat sila ay sanay gumamit ng lakas mula sa Demon Core. Pinaikot ni Ling Jiyu ang kutsilyo sa kamay. Sa isang maikling utos, patayin natin sila isa-isa, siya at ang 2 pang babae sa grupo ay handa ng pumatay ng kalaban. Ang babaeng may pink na buhok, Qiu Zaihui, ay masayang tumanggap ng utos. Ang babaeng may puting buhok, si Liu Liu, ay malamig na suminghal, ngunit lahat sila ay tumalon pasulong, bawat isa ay haharap sa isang pulang demonyo. Walang sino mang nagatubili. Matagal silang nagsanay para sa sandaling ito ng pagpapakitang gilas. Laban isa, Qiu Zaihui versus Demon isa. Ginamit niya ang kanyang blue core, agility, sunod-sunod na humiwa ng 12-dosenang beses sa katawan ng demonyo. Pagkatapos, tumalon siya at ginamit ang puwersa para sipain ng demonyo pababa. Sa kabilang banda, ginamit ni Sinoo ang kanyang yellow core, defense, strength, itinutok ang lakas sa kanyang kamao, at sinuntok ng diretso ang tiyan ng demonyo, na nagpatilapon dito ng ilang dosenang metro paatras, nag-iwan ng malalim na uka sa lupa. Ang kanilang mahusay na kombinasyon ay nagpamangha sa mga kapitan. Mukhang si Kapitan Kiaor ng Team 2, or 1, ang pinakahanga kay si Liu Liu,
na may dalang green core, recovery, na nagbigay sa kanya ng napakakinis at maliksing kilos. Note, the text keeps mentioning her core as green, recovery but actions as blue, agility. This translation maintains that noted discrepancy. Laban 2, si Liu Liu versus Demon 2. Sa kanyang mga mata, nakikita ang malaking anyo ng demonyo. Pagkatapos, yumuko siya para kumuha ng puwersa, saka tumalon, at itinarakan ng diretso ang kanyang talam sa malaking likod nito. Ang kanyang kamay at talam ay nabalot ng berdeng liwanag. Mula sa talam ay umuusok na liwanag. Umalsa ang likod ng demonyo at sumabog. Tumalon si Liu Liu palayo bago bumagsak ang halimaw, perpektong lumapag bago pa man sumabog ng malakas ang berdeng liwanag. Laban 3, sa wakas, turn na ni Ling Jiu. Hawak ang kutsilyo, sumugod siya diretso sa demonyo, kumislap ang mga mata. Binati niya ang demonyo ng 3 hiwa na ginawa na niya ng daan-daang beses, una sa leeg, pangalawa sa dibdib, tinapos ng hiwa sa tiyan. Bumagsak ang demonyo, gamulong-gulong ito ng ilang beses, at gayon din si Ling Jiu. Itinusok ni Ling Jiu ang talam sa lupa para kumuha ng puwersa at tumalon paatras. Pulang lakas ang bumalat sa kanyang katawan. Alam niyang limitado ang lakas ng pagtalon ng payat na katawang ito. Ginamit niya ang pagkakataong ito ng laban para subukan kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Yumapak siya ng malakas sa lupa, saka sumugod na parang palaso patungo sa tabi ng demonyo. Umungol ang demonyo, iwinasiwas ang mabagsik nitong kamao patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Ling Jiu ay naging matingkad na pula. Bahagya niyang iniligan ng higanteng kamao, saka nagngalit ang ngipin, at sinubukang suntukin ng malakas ang tiyan nito ngunit naiwasan ito ng demonyo. Masyadong mabagal ang reaction speed ng katawang ito. Sinipa ng demonyo ang kanyang binti, ngunit umiwas si Ling Jiu sa pamamagitan ng pag-ikot at pagbagsak sa lupa. Mabilis siyang umikot pabalik at sinubukang saksakin ng talam ang tiyan nito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, dahil sa kabagalan ng katawan, naiwasan na naman ng demonyo ang atake ni Ling Jiu. Nasugatan ng talam ni Ling Jiu ang demonyo, ngunit hindi sapat ang lalim ng hiwa para makapinsala ng husto. Ito ay lalo lamang nagpagalit sa demonyo. Umikot ito, desididong gamitin ng isang malakas na atake para durugin si Ling Jiu. Muling sumaksak si Ling Jiu sa katawan nito, pagkatapos ay umikot at humiwa ng buong lakas paalang sa katawan ng demonyo. Gayunpaman, dahil hindi sapat ang lakas ng katawang ito, hindi pa rin niya napatay ang demonyo. Pareho silang tumalsik palayo, ilang dosenang metro ang pagitan. Ang mga kasamahan niya sa team ay medyo nagulat sa nasaksihang laban. Kahit anong tingin, parang pinaglalaroan lang ni Ling Jiu ang demonyo. Ang buong eksena ay nakita rin ng mga kapitan na nakatayo sa pader ng lungsod. Napahanga sila sa sunod-sunod na makinis na galaw ni Ling Jiu. Mukha siyang mahina, ngunit hindi masama ang kanyang fighting spirit. Maging ang kanyang mga galaw ay napakasanay. Sayang lang at kulang sa lakas kaya hindi niya matapos agad ang laban. Tapos na ang pagsubok, sigaw ng tagapangasiwa. Tiningnan ni Ling Jiu ang demonyo sa harap niyang nawalan na ng lakas lumaban, at huminga ng malalim. Naging seryoso ang kanyang mga mata. Dahil lahat ng dati niyang kakayahan ay hindi magamit sa bagong katawang ito. Bawat galaw, kahit ang pinakamagaan, ay nagpapahingal sa kanya ng husto. Sumugod si Ling Jiu patungo sa demonyo na pilit bumabangon sa lupa, balak na itong tapusin. Sakto namang pasugad siya, isang bagay na parang pulang usbong ang biglang lumitaw mula sa lupa. Nakita lang ni Ling Jiu ang isang kisap ng pulang liwanag bago isang bagay na parang pulang drill ang sumulpot, tumago sa katawan ng naghihingalong demonyo, at nagpatalsik sa kanya palayo. Kasabay nito, hindi mabilang na malalaking baging ang pumulupot sa kanilang apat. Anong nangyayari? Isang kamay na may matutulis na kuko ang tumago sa bangkay ng level 0 na demonyo sa harap ni Ling Jiu, pinunit ang katawan nito, na nagpakawala ng nakakatakot na sigaw. Kasabay ng pagangat ng kamay na iyon, lumitaw ang isang malaking kulay brown na demonyo na may puting balangkas sa noo. Pinagpira-piraso nito ang bangkay ng pulang level 0 na demonyo sa isang kumpas lang ng kamay. Ang ungol nito ay nagpanlisik maging sa mga mata ng mga kapitan sa pader dahil sa gulat. Nagngalit sila ng ngipin at sumigaw sa galit nang matuklasang ang bagong lumitaw na demonyo ay isang level 1 demon mas mataas ang antas at mas mapanganib kaysa sa mga level 0 na kayang harapin ng mga nagsasanay na mandirigma. Agad na pinabalik sa lungsod ang mga nagsasanay na mandirigma. Lahat ay nagmamadaling tumakbo para iligtas ang sarili. Sina Kiaor at Dadayiao ay mabilis na tumalon pababa, lumapag na parang dalawang bambang bumagsak, na nagpaangat ng alikabok. Walang salitang tumakbo sila ng buong bilis patungo sa mga batang na-trap. Habang nasa daan, sinubukan nilang paalalahanan ang mga nagpapanik na baguhan na tumakbo papasok sa lungsod. Sa ligtas na lugar ay may magpoprotekta sa kanila. Sa lugar kung saan nakulong ang apat na kasama ni Ling Jiu, ang level 1 na demonyo ay medyo nagtaka nang makita ang mga kaharap niyang halatang mahihinang tao, ngunit may amoy ng demonyo sa kanilang mga katawan. Nagtanong ito sa grupo ni Ling Jiu, ano kayo? Bakit may amoy kayo ng demonyo? At amoy pa ng demonyong mas mataas ang antas kaysa sa akin. Ang tanong nito ay ikinagulat ni Ling Jiu, hindi niya maintindihan ang sinasabi ng halimaw. Sino sa inyo? Umungol ang level 1 na demonyo. Nais niyang hanapin kung sino ang may dala ng amoy ng mas malakas na demonyo.
Sumabog ang lakas nito, isang madilim at makapal na aura ng demonyo ang kumalat sa paligid, nagdulot ng presyon sa mga baguhang mandirigma na unang beses palang nakaharap ng demonyo. Ang tatlo pang kasama sa grupo ay hindi mapigil ang manginig sa harap ng bagong lumitaw na level 1 na demonyo. Ang presyon na dala nito ay nagparamdam sa kanila na madali silang mapipira-piraso nito sa isang iglap. Ang presyon na iyon ay lubos na nagpatigil sa kanila. Maging si Ling Jiu, na may taglay na pag-iisip at kalooban ng pinakamalakas na mandirigma 60 taon na ang nakalipas, ay malinaw na naramdaman na ang kanyang mahinang katawan ay hindi kalaban nito. Sa harap ng level 1 na demonyo, tumulo rin ang pawis mula sa kanyang katawan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang sinasabi ng ibang mandirigma noon ang mabigat na pakiramdam kapag napapaligiran ng mga demonyo. Iniunat ng level 1 na demonyo ang kanyang kamay na may kuko, nagbilang, saka nagpakawala ng sinag ng enerhiya mula sa kamay, tumama diretso sa noo ng 4 na miyembro ng grupo, na nagpawala ng malay sa kanilang lahat at nagpatomba sa kanila. Sakto namang nagkaroon ng bitak ang harang na gawa sa ugat na ginawa nito para ikulong ang sarili at ang 4 na batang mandirigma. Lumitaw ang dalawang kapitan, Kiaor at Dadayiao, sinira ang harang, at sumigaw, subukan mong galawin sila. Ngumisi lang ang demonyo, saka inutusan ng mga ugat na kumilos, gumawa ng malalim na butas sa lupa. Tumawa ito bilang palom sa dalawang kapitan, saka dinala ang 4 na tao palayo, iniwan ng dalawang kapitan isang lalaki at isang babae na nakatayo sa gilid ng butas, hindi makagalaw dahil sa biglaang pangyayari. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang paggalaw ng demonyo sa ilalim ng lupa. Ang paggalaw nito sa loob ng lupa ay nagdulot ng pagyanig, itinutulak pataas ang lupa at bato. Sumigaw agad si Kiaor, habulin. Matapos ang ilang sandali ng paghabol hanggang sa gilid ng isang kagubatan, nawala na ang bakas ng demonyo. Hindi makapapayag si Dadayiao, ang kapitan na babae na may pulang buhok. Nagngalit siya ng ngipin. Malinaw na sinuri na natin ito ng ilang araw. Bakit hindi natin natuklasan ang level 1 na demonyong iyon? Si Kapitan Ji Yaotang, ng Team 4, ay isang maingat na tao, laging masigasig sa trabaho, at hindi kailanman hinayaang mangyari ang ganitong sitwasyon. Sakto namang ang nabanggit na si Kapitan Ji Yaotang ay lumitaw mula sa itaas. Lumapag siya sa pinakamabilis na paraan. Nang makita niyang nakatigil ang dalawa, natarante siya at nag-alala, inutusan silang ipagpatuloy ang paghabol. Kalmadong sinabi ni Kiaor, kalma ka lang, Tang-Tang, palayaw kay Ji Yaotang. Hanggang dito lang ang bakas. Nang tumingin siya sa lupa, natigilan din siya nang mapansing hanggang doon na lang ang bakas. Mukhang lumalim pa ang level 1 na demonyo sa lugar na iyon. Inilagay ni Ji Yaotang ang kamay sa lupa, hindi mapigil ang alalahanin ng eksena kung paano dinakip ang kanyang kapatid noon. Sinuntok niya ng malakas ang lupa at sinisi ang sarili. Kasalanan ko to lahat, dahil hindi ako naging seryoso sa trabaho ko. Inalo siya ng 2 pang kasama. Kung kalma ka, huwag mong sisihin ang sarili mo. Mabilis silang nagtalaga ng susunod na gagawin upang maiwasan ang epekto sa iba at sa lungsod. Ang kailangang gawin ngayon ay magtalaga ng mga taong mag-iimbestiga at muling susuri sa paligid upang kumpirmahin kung may iba pang level 1 na demonyo. Marahang inilagay ni Dadayiao ang kamay sa balikat ni Ji Yaotang. Hindi natin ito ginasto, pero kailangan nating kumalma kaysa sisihin ang sarili. Tinabig niya ang kamay nito, tumayo, at sinabing mauna na sila pabalik habang siya ay magpapatuloy sa paghahanap. Sinubukan siyang pigilan ni Kiaor. Mapanganib ang pumasok mag-isa sa loob. Hindi lahat ay nangangahas. Iniharang ni Dadayiao ang kamay kay Kiaor at sinabi, hayaan mo siya. Yaotang, siguraduhin mong babalik ka bago dumilim. Oo, pangako. Pagkasabi nito, tumakbo si Kapitan Ji Yaotang diretso sa ulap sa harapan. Ang pagkakadakip sa 4 na nagsasanay na mandirigma ay nagpaalala sa kanya ng eksena kung paano kinuha ng mga demonyo ang kanyang kapatid. Mula noon, lagi niyang sinisisi ang sarili. Kung buhay pa ito, kaedad na rin siguro ng mga baguhan ngayong taon. Iyon ang lalong nagpahirap sa kanya. Malayo sa Hilyak City, sa isang madilim na kuweba na napapaligiran ng bato sa lahat ng dako. Dahan-daang iminulat ni Ling Jiu ang mga mata, mapatla ang mukha. Walang tigil siyang tumingin sa paligid para alamin kung nasaan siya. Mukhang nasa ilalim sila ng lupa. Nasa harap niya ang lahat ng kasamahan niya, lahat sila ay mahigpit na nakatali ng parang mga ugat ng puno. Mukhang buhay pa naman lahat, mabuti na lang. Bigla, isang kamay na may matutulis na kuko ang lumitaw sa tabi mismo ng kanyang ulo. Tumataginting na tinanong siya ng demonyo, nagising ka na? Ang tanong nito ay ikinagulat niya, ngunit agad niyang nabawi ang katinoan. Nakilala niya ito ang level 1 na demonyo na dumakip sa kanilang 4. Kung titingnan ng malapitan, mas matangkad ito ng ilang ulo kaysa sa kasalukuyang katawan niya, maskulado, at may matutulis na buto sa likod. Nagsalita ito sa sarili, paano siya nakagising ng ganito kabilis? Talagang may pagkakaiba. Ang paggising niya ng mabilis ay labis na nakapukaw ng kuryosidad nito. Lumapit ito, saka biglang bumalik, hinawakan ng mahigpit ang panga ni Ling Jiu, at itinulak siya sa halijing gawa sa ugat. Dumaplis ang kuko nito sa mukha ni Ling Jiu, nagpadugo dito. Sumigaw ito, bakit may amoy ng demonyo namin sa katawan mo? Bakit ang amoy ng taong iyan, ang amoy mo, ay mas malakas pa kaysa sa amin? Hindi maintindihan ni Ling Jiu ang tanong ng demonyo.
Nagngalit siya ng ngipin, pinakawalan ang lakas ng demon core sa buong katawan, sinira ang mga lubid na nakatali sa kanya, at itinulak palayo ang demonyo. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Ling Jiu. Ito ang tanging paraan na naisip niya para magkaroon ng tsansang manalo. Dahil para sa pulang demonyong tulad nito, na may wood element pala, ang kahinaan nito ay nasa mga kasukasuan. Tiniis ni Ling Jiu ang sakit, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng demonyo, saka ginamit ang lakas para humiwa gamit ang kutsilyo, pinutol ang kanang braso ng level 1 na demonyo mula sa kasukasuan ng balikat nito. Pagkatapos, hinailan niya ng malakas ang braso paatras. Dahil sa sakit, napasigaw ang demonyo. Ngumiti si Ling Jiu nang may kumpiyansa. Huwag mo akong maliitin. Nakapatay na ako ng hindi mabilang na level 1 na demonyong tulad mo. Ngunit tumawa ang demonyo. Itinaas nito ang tuhod at sinipa ng malakas ang tiyan ni Ling Jiu, na nagpasuka sa kanya ng dugo at nagpatalsik sa kanya palayo. Hindi biro ang sipa na iyon. Nang mawala ang alikabok, isang malaking bitak ang naiwan sa pader na bato. Dahan-daang dumulas pababa si Ling Jiu, duguan ang balikat at tiyan. Isang mahabang itim na marka ng dugo ang naiwan sa sahig na bato. Tumawa ang demonyo. Alam ni Ling Jiu ang kahinaan nito, ngunit ito ay isang wood element type na may red core. Ang wood element ay kayang tumulong para tumubo muli ang braso nito. Ngayon, ang braso nito ay tumubo ng buo na parang walang nangyari. Kahit natatakpan ng dugo ang isang mata ni Ling Jiu, nakita pa rin niya ang eksenang iyon. Nagulat siya nang mapagtanto ang isang bagay, ngayon, pati mga demonyo ay nag-i-evolve na rin. Ikinaway-kaway ng demonyo ang kamay sa bagong tumubong braso. Sa isang kumpas lang, nagpalabas ito ng maraming ugat na tumagos sa katawan ni Ling Jiu, kinaladkad siya palapit dito. Hinawakan ng kamay ng demonyo ang ulo ni Ling Jiu. Nang makita ang matatag na tingin sa mga mata nito, nagpa siya itong hindi na maglaro pa o mag-imbestiga. Hanggang dito na lang, sabi nito, saka binitawan si Ling Jiu. Ang mga ugat na tumagos sa kanyang mga laman loob ay nagdulot ng matinding sakit kay Ling Jiu, hindi siya makahinga. Hindi kaya. Kakatapos ko lang mag-time travel tapos mamamatay na naman ako ng ganito. Ang mga kasama ko, ang mga batang mandirigma, mamamatay din ba sila tulad ng mga nakasama ko noon? Bago siya pumikit, ang mga imahe ng pagkamatay ng kanyang mga kasama ay lumitaw sa isip niya. Hinablat ng demonyo ang buhok niya, akala ay patay na siya. Balak nitong kainin si Ling Jiu para makapag-evolve. Evolve. Ibinuka nito ang matatalim na bibig, balak kagatin ng buo ang ulo ni Ling Jiu. Sakto namang isang kakaibang lakas ang biglang sumabog mula sa katawan ni Ling Jiu. Sa likuran niya, isang pares ng mata ang dahan-daang bumukas nang marinig na balak kainin ng level 1 na demonyo si Ling Jiu. Ang lakas na iyon ay nagpatakot sa demonyo, na napaatras agad. Isang hindi pamilyar na boses ang nanggaling mula sa kung saan sa loob niya, Ling Jiu. Hindi ka pwedeng mamatay ngayon. Kung hindi, masisira ang plano. Ang core sa dibdib ni Ling Jiu ay biglang nabasag. Isang buntong hininga ang narinig. Hindi ko akalaing ang huling lakas kong ito ay magagamit ko pa rito. Ang level 1 na demonyo, red core, wood element, ay natakot nang maramdaman ang napakalakas na presyon na nagmumula sa katawan ni Ling Jiu. Pulang usok na puno ng lakas ang bumugso mula sa halos patay ng katawan ni Ling Jiu. Nanginginig na nagsalita ang demonyo, anong lakas ito? Level 5 demon. Hindi. Level 6. Ang katawan ni Ling Jiu na puno ng sugat ay biglang gumaling. Ang pulang core sa kanyang dibdib ay biglang nagliwanag na parang bituin, bumalat sa buong katawan niya. Ang kanyang maikling itim na buhok ay biglang humaba, lumugi sa hangin, at naging puti. Ang kanyang katawan na nakasuot ng itim na uniforme ay nabalot ngayon ng pula. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging itim. Dalawang matutulis na pakpak ang tumubo mula sa kanyang likod. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumire sa lupa, tumagos pataas sa langit, lumikha ng hindi mapipigilang presyon, at pinatay ang ilang level 0 na demonyo na gumagala sa malapit. Ang nakakatakot na lakas ay sumire sa kuweba, lumikha ng isang higanteng butas. Ang level 8 Red Core Demon King, ang dating anyo ng pinakamalakas na demonyo na pumatay kay Ling Jiu sa nakaraan, ay malinaw ng lumitaw. Mahabang puting buhok ang tumatakip sa mayabang na mukha ng malakas na nilalang, na walang pakialam na tumingin sa lahat sa ibaba. Sa kabilang banda, si Kapitan Ji Yaotang ay galit na galit pa ring naghahanap. Pinapatay niya ang lahat ng demonyong makita sa daan. Kung sino man ang makasalubong, sinusuntok niya parehong para maglabas ng galit at para gumawa ng tuwid na daan. Matapos suriin ang buong lugar, 2 level 0 na demonyo lang ang nakita. Mukhang wala rito ang mga bata. Nang akma siyang magpapatuloy sa paghahanap, bigla niyang naramdaman ang isang napakalakas na enerhiya na biglang sumabog sa kanyang likuran, na ikinatakot niya. Ang nakakatakot na presyon na dala ng lakas na iyon ay nagpasingkit sa kanyang mga mata habang tinitingnan ito. Sa malalim na butas na nilikha ng sarili nitong presyon, dahan-daang lumapag ang Demon King. Pinilit nitong sumagot ang level 1 na demonyo tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mamatay. Mula nang mawala ako, ang 5 hari bang natitira ay nandyan pa rin. Nakasubsob na sumagot ang level 1 na demonyo, opo, sila pa rin pong 5. Ang 5 hari ay hindi nagbago. Ngumiti ang Demon King. Mukhang masyado na silang namuhay ng payapa.
Tumawa ito ng malakas, isang nakakabinging at malupit na tawa. Sumabog ang lakas sa paligid. Nakalimutan na ba nila kung ano ang ginawa ko 60 taon na ang nakalilipas? Dito, ikinwento ng Demon King ang pangyayaring hindi alam ni Ling Jiu matapos mamatay sa nakaraang buhay. Lumalabas na ang katawan ng pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, si Ling Jiu. Actually, ang previous identity niya ay pinili ng Demon King upang likhain ang pinakamalakas na katawan, isang absolutong lakas na walang makakapantay, kahit pa ang reincarnation. Ngunit pagkatapos ng time travel, naging napakahina ng katawan ni Ling Jiu. Nakakadismaya, sayang at ang huling diwa ng Demon King ay nasasayang sa ganitong nakakainis na sitwasyon. Ngayon, kailangan niyang maghintay hanggang sa tuluyang magising si Ling Jiu bago siya muling lumitaw. Iniangat ng Demon King ang kanyang kuko sa baba niyang medyo mukha pang tao. Kailangan pang hintayin na ang pinakamalakas na mandirigmang si Ling Jiu na ito ay unti-unting maalala ang mga alaala ng hari. Nang marinig iyon, nagmadaling nagsalita ang level 1 na demonyo. Tulad ng sinabi niyo, kamahalan, ang pag-alala ay pag-evolve. At sa pag-evolve, kailangan ng tumalikod ang Demon King, ipinaliwanag sa demonyo ang mga pagbabago, ang mga bagay na nagpapahintulot sa lahi ng mga demonyo, ang Dark Clan, na mag-evolve. Ito ang espesyal na kakayahan ng lahing ito, na nagpapaangat sa kanila sa ibang mga lahi. At si Ling Jiu ngayon ay katulad na nila. Tanging sa pagkain lamang ng kapwa niya Dark Clan miyembro saka siya makakapag-evolve at mararamdaman ang tinatawag na alaala ng hari. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ang Demon King, ngumiti, tinapak ang noo, at sinabing, ito rin ang regalo ko sa kanya. Nagpa siya ang level 1 na demonyo na lumipat ng panig. Pinuri at sinuyo nito ang Demon King, nanumpa ng katapatan, umaasang maging kanang kamay nito. Patuloy pa rin itong nags.